Ang lalaki ay naakit sa amoy ng babaeng nagtitinda ng prutas. Galit na amoy ang amoy ng kanyang kamay. Ang takot na babae ay madaling umiwas. Ngunit sa kanyang espesyal na pangamoy, madali niyang natunton ang lokasyon ng babae. Naghahangad siyang amuyin lahat ng dako ng babae. Ang nagpupumiglas na babae ay gustong makawala. Ngunit may mag-asawa. Dali-daling tinabyunan ang bibig ng babae. Hinayla siya sa madilim na sulok para magtago. Pagkatapos umalis ng mag-asawa, nakita niyang aksidente itong nabulunan hanggang mamatay. Huwag nang mag-akse ang mangumpisal. Hinuberan niya ang babae. Galit na inaamoy ang amoy. Naglakas loob na panatilihin ang amoy ng babae. Ngunit ang bango ng tao. Paano siya isalba? Sa episode na to pinakikilala namin ang pelikulang Pabango ang kwento ng pagpatay. Sa 18th century sa France, ang kapital na Paris ay mapanganib na syudad. Sa mabahong fish market, ipinanganak dito si Jean-Baptiste Grenouille. Ang ina ng lalaki ay nagtitinda sa kalsada sa merkado. Nung ang fetus ay 4 na linggong gulang, ipinalagay ng babae na patay na ang fetus. Kaya nang manganak ang babae sa fetus, iniwan niya ito sa maruming fish market sa gusto niya. Maghintay hanggang dumilim, tapos dadalhin ito sa ilog. Ngunit sa di inaasahan buhay pa ito. May espesyal siyang pang-amoy na naaamoy niya ang lahat ng amoy sa mundo. Nang biglang may masamang naamoy ang lalaki, umiyak ng malakas ang sanggol. Kaagad nakuha ang atensyon ng lahat. Kaagad nakita ng lahat ang sanggol at tinali ang ina. Paglilitis ng pagbitay. Ang walang magawang si Jean ay pinadala sa orphanage. Ngunit napagtanto ng mga bata sa orphanage na ang sanggol na ito ay iba. At gusto nilang patayin ang bagong anak na sanggol. Ang mga bateb ito ay nagpangkat-pangkat para subukang patayin si Jean. Ngunit sa daming taong gustong gawin ito, sa madali itong makita. Nadiskobre ito ng yaya at pinigilan sila. 5 taong gulang na si Jean. Hindi pa rin siya nakakapagsalita. Ngunit may iba siyang pang-amoy. Madali niyang nakikilala ang amoy. Lahat ng ginagamit niya ay ilong. Ang kilos na ta ay kakaiba para sa lahat. Kahit lumaki na siya, makapagsalita. Alam pa rin niya na ang salita ay hindi makakapahayag. Pwede niyang ipikit ang kanyang mata at maramdaman ang bawat gamit ng tama. Kahit ang baho o amoy ng insekto. Sa edad na 13, si Jean ay ibinenta ng babae sa skin peeling workshop. Subalit, pagkatapos niyang ibenta si Jean, pinatay siya nila. Bagaman ang buhay ng skin peeling ay parang kalabaw, ngunit ang kanyang malakas na sigla nakatulong kay Jean para patuloy na mabuhay. Hindi nagtagal, itinalaga siya na maghatid ng paninda sa Paris. Dito, makakaamoy ka ng napakaraming mga bango. Sabay niyang naaamoy at nakikilala ang bawat gamit ng tama. Ang mga French sa panahong ito ay malimit na naliligo. Ang pakiramdam ng kalinisan ay maralita. Ang amoy ng kanilang katawan ay kailangan lang para malaman na nandyan sila. Kaya gumagamit sila ng pabango para matabyunan ang amoy ng kanilang katawan. Pumunta si Jean sa tindahan ng pabango. Samantala, biglang nakaamoy siya ng kakaibang amoy. Binuwis niya ang kanyang sarili para sundan ang amoy. Sa daan, sa wakas nakita niya ang mapagkukunan ng kamangyan. Nagmula sa babaeng nagtitinda ng prutas. Aksidenteng napatay niya ang babae. Iniisip buong gabi. Sa wakas nahanap ang layunin sa buhay. Gusto niyang matuto gumawa ng pabango. Pagpapanatili ng bango. Isang gabi, aksidenteng nakilala niya ang may-ari ng tindahan ng pabango. Siya ay may sensitibong pang-amoy. Naamoy niya ang lahat na pabango ng may-aring si Boldini. Ang boss ay sobrang nagulat. Bilang isang perfumer ng mga dekada, hindi inaasahang natalo siya ng sapatero. Gawang nagselos ang boss. Pinag-aralan niya ang formula ng maayos. Ngunit imposibleng imbestigahan ang amoy. Ngunit sa ilang minuto lang, naamoy niya ang lahat ng sangkap. Hindi kailangan ng anumang panukat o measuring tools. Nilagay niya ang mahahalagang langis sa bote. Hindi rin inasahan ng boss na itong mahirap na tao ay may kakaibang likas na talento. Matapos ang ilang sandali ng sorpresa, walang masabi. Diretso niyang sinabi ang kondisyon. Kailangan siyang turuan ng boss sa mga pangalan ng amoy. At paano itabi ang kanilang amoy.
Ngunit ang sabi ng boss kailangan ito ng mga konsiderasyon. Sabik na ipakita ni Jean ang kanyang talento. Hindi masyadong mabuti ang pabango, sabi niya. Diretsyong binago ang pabango. Ngunit tumanggi ang boss na amuyin ito. At pinalabas si Jean. Ngunit pagkatapos umalis ni Jean, pumunta siya sa bartender at binuksan ang pabango binago ni Jean. Madaling naramdaman ang parang hardin sa langit. Binayaran niya kaagad ito ng 50 francs. Para tabyusan si Jean sa sapatero. Ngunit ng gabing iyon dahil nakainom ng maraming alkohol, ang sapatero ay nasagasaan ng karwahe at nahulog sa ilog at nalunod. Parang may nang iwan kay Jean. Sa huli namamatay sila. Matapos tabyusan si Jean, ang may-ari ng Boldini shop ay lumago bawat araw. Ang mga mamimili ay nagkakagulo. Kumikita. Kaya inumpisahang turuan ng boss si Jean kung paano gumawa ng pabango. Sinabihan niya si Jean na ang samyo ay parang nota ng kanta. 3 note kumakatawan sa 3 nota. Ito rin ang harap, gitna at likod na nota. Bawat lasa may 4th na sangkap. Sinabihan pa nga niya ko ng kwento. Sabi ng sinaunang Egyptians na ang paggawa ng espesyal na pabango na natatangi, kailangang magdagdag ng 13 pampalasa. Kailangan kilalang kilala ito bilang ito ay kumakatawan sa iba pang mga samyo sa likuran nito. Isang Egyptian na hari nakaasa sa bote ng pabango. Tinulungan siyang maging sikat ng libo-libong taon. Nararamdaman ng mga tao ang amoy na yan na parang nasa langit sila. Ngunit walang makahanap sa samyong 13. Isang gabi, napanaginipan ni Jean ang babaeng nagtitinda ng nawalang prutas. Nang magising siya, dali-dali niyang sinabi sa kanyang boss na tulungan siyang itago ang amoy na yan. Ako mismo ang tutulong sa paggawa kay Boldini ng pabangong gusto niya. Kaya bumili si Boldini ng 10,000 rosas. Tinuruan niya paano kumuha ng mahalagang langis sa rosas. Ngunit nang gawin niya ito sa paraan ng paggawa niya, sinubukan ang metal at babasaging amoy. Napagtanto niyang nagkamali siya. Hindi niya talaga nakuha ang metallic na amoy. Nilagyan pa nga niya ng pusa para sa paglilinis. Nagagalit na sinabihan siya ng boss. Ang amoy ng mga bagay na ito ay hindi nalilinis. Kagaya mo at ako hindi makagawa ng samyo. Pagkatapos makinig, hinimete si Jean. May malubha siyang sakit at kritikal ang kanyang kondisyon. Inisip niya ito kahit sa sandali ng kabog. Paano kunin ang amoy? Sinabi ni Boldini yan sa kanya. May nahihiwalay na separator ng langis. Ngunit hindi rin niya alam kung paano gawin ta. Pagkatapos makinig, gustong umalis ni Jean ng Paris. Hanapin ang paraan. Ngunit isang bagay ay, 1 linggo bago siya umalis, sinabihan siya ng boss na maghanap ng 100 na kombinasyon ng amoy. Susulat siya kay Joe ng liham ng rekomendasyon. Natuwa rin si Boldini pag alis ni Jean. Ngunit isang araw, biglang gumuho ang bahay, wala siyang pagkakataong mabuhay. Umalis si Jean papuntang Paris. Sa taas at layo ng daan, makakapagpahinga lamang si Jean sa kuweba. Hindi na impluwensyahan ng iba, nalunod siya sa kanyang sariling mundo. Hanggang isang araw na diskobre niyang lumalabas ang maraming amoy sa kanyang damit. Ngunit wala akong sariling amoy. Napagtanto niyang sa ibang tao iyon. Umihi lang siya doon. Natatakot siyang makalimutan siya ng mga tao. Kinabukasan dali-dali siyang umalis. Gusto niyang ang kanyang sariling amoy ay tumagal ng matagal sa mundo. Nang pababa na siya sa bundok, may nakasalubong siyang karwahe. Naakit si Jean sa amoy ng babae. Ang sabi doon sa syudad, ang amoy ng babaeng si Laura sa karwahe sumabit sa kanya. Pumunta si Jean sa pagawaan para matutong kumuha ng essential na langis. Naglagay ng sariwang bulaklak sa handa ng langis ng gulay para ihiwalay ang pampalasa. Kaugnay sa pamamaraang ito ay masyadong magulo. Ngunit hindi niya ginagawang mahirap para sa kanya. Siya ang may kakayahan sa lahat ng trabahante sa pabrika. Ang may-ari ng pagawaan ay marami ring naramdaman para sa kanya. Pagkatapos malaman, madaling pinatay ni Jean ang babae. Nilagay siya sa langis para kunin ang aromatherapy. Ang babae sa pagawaan ay naging biktima rin ni Jean. Sa insaktong oras na laman ng boss. Ang may bahay ng boss ay masamang babae. Gamitin mo ang iyong daliri para sumawsaw ng langis sa bote. Ngunit walang nadiskobreng kahit ano madaling umalis. Hindi pa rin makakuha si Jean ng amoy ng katawan ng tao.
Ngunit hindi siya sumuko. Ginamit niya ang pera para bilhin ang babaeng nagtitinda ng bulaklak sa gilid ng daan. Gumamit ng taba ng hayop sa babaeng ito. Nang inumpisahan niya ito, naisip ng babae na si Jean ay kakaiba. Dahil ang kanyang hiling ay masyadong kakaiba. Ang takot na babae ay gustong umalis. Ang kalaban ay tumangging makipagtulungan. Diretsyong binugbog ni Jean ang babae hanggang mamatay. At sinimulan ang sariling eksperimento. Pinutol ni Jean ang buhok ng babae at tinabyunan ito ng tela. Naghintay na mang-amoy ang langis. At nilagay ito sa salon. Matagumpay na sinanay ang aroma ng langis galing sa babae. Kinabukasan natagpuan ang katawan ng babae. Ngunit nang makita ng pusa ang may bahay na kinuha. Sa puntong ito, kumuha si Joe ng langis at pinahid ito sa kanyang kamay. Ang pusa ay dali-daling tumakbo sa tabi ni Jean. Ito ang amoy ng may-ari. Alam ito ni Jean. Sa wakas nagtagumpay siya. Naghanap ng paraan, sinimulan ni Jean na kumpletuhin ang pabangong nilublob niya. Sa kaarawan ni Laura. Sa pagdiriwang naglaro sila ng larong nakapikit at hahabulin ang kambing. Naghiwalay sila para tumakbo sa maze. Pero ngayon hindi si Laura ang pakay. Pinatay ni Jean ang dalawang kapatid ni Laura. At gamit ang paraan ng pagkuha ay naging tagumpay para makuha ang samyo. Ngayon, isang tao tumatakbo patungo sa lab naghahanap kay Jean. Ngunit nang pumasok siya, naamoy niya ang amoy ng kwarto. Ang bastos niyang ugali ay biglang naging banayad. Itong bote ng pabango ay parang may mahiwagang hindi kapani-paniwalang apela. Sa parehong oras, nadiskubre ng mga tao ang dalawang katawan ng babae sa ilog. Mahabaging ama, nag-issue si Antoine ng ban ng paglalakbay sa gabi. Ngunit hindi sang-ayon ang mga tao. Ang ban ay makakasakit sa negosyo ng lahat. Makakatulong ito kay Jean na laging magtagumpay. Pinatay niya ang kanyang sarili nang walang pahiwatig ng pagkakasala. At walang kahit anong gawa ng pang-aabuso laban sa mga babae. Kahit nang matapos niyang kunin ang insenso, tinapon niya ang katawan. Sa ngayon, ang syudad ay may fourth na babae na namamatay sa malitong paraan. Nagsimulang magpukos ang pamahalaang lungsod dito. Mabilis na sinunod ang utos. Lahat ng babae ay dapat nasa bahay lang. Sidigan, pulubi at walang asawa ang pinaghihinalaan at laging binabantayan. Ang maglakad sa daan ay bubugbugan ng hindi makatwiran. Si Antoine ay medyo makatwiran. Nadiskubre niyang ang katawan matapos mamatay ay walang bakas ng pagsalakay o karahasan. Inisip na ang killer ay siguro may kinukolekta. Ngunit hindi yan pumihil kay Jean. Mabilis tinipon niya ang 12 na amoy galing sa mga babae. At ngayon, iniisip ng mga tao na ang salarin ay isang kabanolen. Hindi nakikita ng mortal. Pumunta